Big win ang Lakers versus sa Wizards. After nilang matalo naman sa Clippers nung nakaraan, tinawag ba naman ni LeBron na home court nila yung Intuit Dome na nag-backfire tuloy sa kanya. 3-2 naman ang Lakers since nung na-postpone na game sa Spurs at sa Hornets. May 3 pang games ang Lakers at Clippers. Kailangan makuha ng Lakers yung 3 games na yon. Ang Clippers naman kailangan lang nila ng isa, pero kapag safe, 2 panalo pa. Yung Lakers din at Clippers nasa top 6 ng standing na kasama sa Pacific Division. So hindi nila gugustuhin na masingitan pa sila ng team gaya ng Suns or Sacramento. Ang Lakers delayed ng 2 games, Clippers isa. Silang dalawa din yung mag-aagawan sa pwesto kung sakali na nakadepende yon kung lalayo ba silang dalawa sa isa't isa pagdating sa winning rate. Ang Nuggets naman number 4 sa standing, ang Lakers number 6. Kung mamimaintain nila yung ganyang spot hanggang playoffs, hindi sila maghaharap hanggang conference finals. 2 sunod na beses ding nilaglag ng Nuggets yung Lakers. Kung nasa top 6 silang dalawa at mag-aagawan ng pwesto, kailangang either yung Lakers at Nuggets nasa odd or even number ng standing. Kapag pumatak sila ng number 7 or 8, ang mahirap dong mahulaan kung saan sila mapupunta talaga dahil may play-ins. Nung nakaraang playoffs, sinabihan na ng iba na umiwas yung Lakers sa Nuggets, kaso tinuloy pa rin nila. Ayun na 4-1. Dahil naman ang Lakers ay may 2-game advantage dahil nga sa delayed game na makakapwesto sila doon, pero dapat mauna na mas marami pa silang panalo kaysa talo bago umabot dun sa na-reschedule na games. May 3 games pa ang Nuggets at Lakers sa regular season, pero may isang paraan pa doon ng Lakers, baka sakaling matalo na nila yung Denver Nuggets sa playoffs or lumaki yung chance nilang matalo yung Denver kung sakaling magharap agad sila. Malamang mayroong magko-comment na hindi naman playoffs pa, bakit agad pinagtatapat yung dalawa? Dahil yung mga milestone ni LeBron na nakuha niya sa kanyang karir, sinira yun ni Nikola Jokic kapag nagtatapat sila sa regular season. Kapag hindi tinalo ni LeBron si Nikola Jokic ulit sa kanyang MVP form, may iwan yun sa kanyang legacy at magiging narrative na naman. Sa natitira na 41 games ng Lakers, kailangan nilang maipanalo yung 27 games para umabot sila ng 50 wins. Dahil every playoffs ngayon, isang record lang ang binabantayan nila nun. Kapag ang Denver nakaharap ng 50 wins team, hindi pa nananalo si Nikola Jokic. Pero sa ngayon, may chances na 3 sunod na season or playoffs na magharap yung Denver Nuggets at Lakers ng either first or second round. Yung isang player pa na baka matatluhan din ay si Kevin Durant. Iba yung traction ng karir niya ngayon since bumalik siya galing injury ng 2021 sa Brooklyn. So meron siyang big 3 nun kasama si Kyrie at si Harden. Umabot sila sa 2021 playoffs hanggang makakatapat yung Bucks sa second round. Na dahil sa malaki ang paa ni Kevin Durant na mintis niya yung pagkakataon. Nakatapa kasi sa 3. Sa 2022 season, na-sweep sila ng Celtics sa first round. Ito rin yung taon na lumipat si James Harden sa Philadelphia at nagkakaproblema si Kyrie. Ang ginawa ni KD nung sumunod na taon, nung 2023, nag-request siya ng trade. Pero natagalan pa siya bago makalipat ng Suns. Umabot din si Kevin Durant sa second round ng playoff sa West kalaban ng Denver. Ng 2024 season naman na bago yung lineup ng Suns, may bago na namang kasamang Big 3 itong si Kevin Durant. Kaso inabot naman ang sweep sa Minnesota. Sa 2 pagkakataon na umabot si Kevin Durant sa second round at kung sinong team ang naglaglag sa kanila, siya yung nagcha-champion. 2021 Bucks, 2023 Nuggets. At kung sino ang nakatapat nila sa first round, umaabot ng conference finals gaya ng Minnesota at yung Celtics noong 2022 na umabot pa ng finals nun. Ganito yung nagiging traction ngayon ni Kevin Durant since 2021 nung bumalik nga siya galing injury. Hindi naging steady yung run ng team na pinaglalaruan niya ngayon kahit may kasama pa siyang superstar. Ngayong 2025, nagkakaroon ulit ng traction ng trade sa mga kasama ni Kevin Durant. Sa malamang sasabihin, nagkataon lang yan kung isa or dalawa, pero kay Kevin Durant 4 na beses since 2021 na kapag tinalo siya sa early part ng playoffs, yung team na tumalo sa kanya either aabot ng conference finals, NBA finals, or kaya mag-champion. Ang pinakamababa dyan, either conference finals ang maabot ng team na tumalo kay KD sa early part ng postseason.